Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topa Show! Yes, mga kasama, magandang umaga pong muli. Ngayon po ay 4 ng Mayo. At ang araw natin ay Lunes, umpisa ng ating linggo. Tama. At ang ating oras ay Alas 11:02 ng umaga. At Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, Oh, yeah. Pogi na macho pa nga, Tama. Topasyo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Miss Juvie de Guzman. Yan po. At alam nyo, mga kasama, ito i-intro ko lang ito sapagkat tayo'y may espesyal na panauhin ngayong umagang ito. Ito kasing hindi ko naman nakasama, kundi nasa isa akong programa na siya yung nauna. Etong si Joel Sifton ng Human Rights Watch. Si Sifton ay isang banyaga, puti Caucasian race, na pinadadala rito ng isang organisasyon na tinatawag na Human Rights Watch, na di umano sila daw ay nagtatanggol sa human rights ng mga tao sa buong mundo. Yan. Wow. Sa totoo, sila ay nangingialam dito sa Pilipinas. Ito yung mga woke-tard liberals ng mga mundo. Kasi yung iba hindi nila alam Akala nila lahat ng Human Rights Watch, Ay, Amnesty okay. International, chuchu-chuchu. Akala nyo maaayos na mga organisasyon yun. Hindi po. Yan ay organisasyon, yung mga think tanks na tinatawag, di ba? Yan po ay may mga vested interest na mga grupo. Yan po ay pinopondohan ng iba't ibang grupong may agenda na itinutulak sa mundo. Yan, yung kanilang agenda, yung mga pananaw nila. Halimbawa, yung ninonormalize nila yung mga transgender, yung mga sex change. Yan. Oo, human rights sila. Yan, yung mga nagpaparangal dito kay Maria Ressa na sinasabi nila biktima daw ng human rights violation dito sa Pilipinas. Tinutuligsa daw ni Duterte. Hindi naman si Duterte ang nagdemanda kay Maria Ressa, kundi isang pribadong individual na nilapastangan niya yung pangalan. Ang pangalan ay Willie King. Pagkatapos gagawin yung issue. Hindi po kasi nila alam ang nangyayari rito sa Pilipinas. Eto, makikialam tong Human Rights Watch, itong isang banyaga. Ako nabibwisit talaga rito sa mga to Ha? Hindi lang krimen sasakaling ko ito. Pag nakita ko sinasabi ko sa inyo. Relax lang. Hindi, nakakabwisit. Parang kapitbahay mo. O hindi mo nga kapitbahay Isang tao hindi mo kilala pupunta sa iyong bahay at sasabihin sa iyo kung paano mo disiplinahin at palakihin ang anak mo. Hindi ba nakakainsulto? Itong kamoting kahoy na si Sifton na banyaga, puti, hindi naman alam ang kultura ng Pilipinas, hindi naman alam ang history ng Pilipinas. Opo. Yung tungkol sa drug trade, sa corruption, kung paano gagamutin. Darating dito, after 2 days, magsasalita na ng kung ano-ano, na ganito, ganoon ang dating Pangulo, ang ating justice system. BS yan Dapat yan sa mga hinahagis sa dagat Wow. Hindi, kasi nga, ano lang naman yun, hindi literal. Oo. Figure of speech, mga kasama. Kasi, hindi mo naman alam kung anong sitwasyon sa drug trade. Hindi ka naman tumira rito ng 20 taon. Hindi mo alam kung sino-sino ang mga biktima ng mga drug addicts, ng mga drug pusher. Kung anong ginagawa ng mga drug pusher sa ating gobyerno na nagiging narco state na tayo. Dadating ka rito, sasabihin mo, mali yung ginagawa ng dating pamahalaan. Misleading magtutuos yun. tayo. Oo, hindi pwede yun. Oo. Eto, challenge ko sa Human Rights Watch. Yung mga journalistang Pilipinas na tinutuligsa ng kasalukuyang administrasyon, dinidemanda, pinapaaresto, pinapakulong. Hindi lang journalist, yung mga ordinaryong tao. Opo. Mga prominente katulad ni General Pokis,
nagdi-denounce ng corruption, aarestuhin sa airport. Yan, sina Jason sa ilang beses nang inaaresto. Oh, hindi kayo nagsasalita. Diba, yan ang human rights violation, pagsisikil ng free speech. Yan ay hindi lamang nasa konstitusyon ng Pilipinas, nasa Universal Declaration of Human Rights at saka yung Declaration of Civil and Political Rights ng United Nations. Pero wala kaming naririnig sa inyo. Kaya wag nyo na kaming don't us, ha? Wag kami ang bobolahin nyo rito, darating kayo rito, makikialam kayo. Anyway, speaking of Jay Sonsa, ay nasa linya na po ng komunikasyon natin ang abogado po ni Ginoong Jay Sonsa, isang kapatid po natin sa yes. pamamahayag. At ito ay patuloy na tinutulig sa hinaharas, ginugulo ng ating pamahalaan. Narito po sa ating linya via Zoom ang magandang lalaki na abogado ni Mr. Jay Sonsa, na walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. No. Yahoy, good Hey, morning good po. morning. Opo, at magandang umaga, Attorney Mark. By the way, sabihin ko lang sa ating mga tagapakinig, hindi po to kaano-ano ni dating Senador Francis Tolentino. Ayun. Hindi po ito balimbing. Good day sa ating mga kapatid sa DWIC, lalo na sa idol ko na si Ferdy Topacio at saka sa partner na si Jovi de Guzman. Yeah, good morning, maraming sir. salamat, Attorney Mark. Oo. Unang question natin, siyempre, concerned tayo dito sa ating kapatid Opo. sa pamamahayag sa media na si Mr. Jay Sonsa. Kumusta na po siya sa ngayon? Galing kami sa hearing kanina sa arraignment, but nabigla tayo nung sa arraignment, si judge mismo ay humingi ng tawad kay Jay Sonsa. Ayun. Ah, ganun ba? Inaamin po ng court na nagkamali sila. Nung pagpasok namin sa court hearing, si judge mismo ang tumayo at humbly humingi ng tawad kay Jay Sonsa dahil sa pagkakamali na pag-issue ng warrant of arrest. Ang dahilan po niya, yung platform daw ng e-warrant, pag ilagay mo na 0 or ilagay mo na no bail, ang malagay daw doon, non-bailable. Hindi daw nabasa, so yun ang na-print. Ito yung Kasi- with respect to illegal publication, ano? Tama Yes. po ba ako? We were Oo. talking of the unlawful publication. Ang ilagay kasi sa warrant of arrest, non-bailable. Yun. Ang So, dapat ang dahilan doon po ay ni no Judge, bail nagkamali ang required court. kasi hindi na kailangan ng bail doon kasi walang warrant yun di ba? Opo. Kasi you will Tama. be released No. on your own recognizance. Tama po ba ako? Yes, tama. Pag say no bail required, so dapat hindi na ang court mag-issue ng warrant of arrest. For ang dahilan ng court, hindi daw niya sinunod ang recommendation ng DOJ kasi may cybercrime involved. So 1 degree higher. So therefore, kailangan ng warrant. So that's why nag-issue siya ng warrant, but nagkamali daw ang platform ng e-warrant. Ang nalagay daw doon, not bailable. So humingi siya ng tawad. Personally, humingi siya ng tawad sa akin at saka sa kay Jay Sonsa. Then second, nag-file tayo kanina ng motion to quash. So hindi natuloy ang arraignment. Ang grounds natin sa motion to quash, bakit doon final sa Pasay City na ang alleged offended party is President Bongbong Marcos, hindi naman taga Pasay City. So, hindi ang crime was not committed the alleged crime was not committed in Pasay City. The only grounds for NBI is the main office ng NBI is in Pasay City. Sabi ko, ang NBI, hindi naman siya dapat, walang authority to be the private complainant kasi the Hindi na alleged siya offended offend party Hindi naman is libel PBM. against the NBI. Tama. So, libel is a crime against honor. It is crime against reputation ng isang tao. It is a private crime. Yes. So therefore, only the offended party can file the case. With respect naman sa publication, still, NBI has no personal knowledge. So nag-file tayo ng motion to quash. Ang sabi naman ng court, binigyan niya ng 10 days ang Department of Justice to file a comment. After that, the case will be submitted for resolution. At Attorney Mark, hindi ba ang prevailing rule of procedure kapag libel or cyber libel involving a public official ay doon ipina-file sa prosecution office where he holds office? Tama. Where he holds the office.
ang opisina ni BBM is Malacanang. So, Nasa Maynila. Bakit sa Pasay Manila. Final? Oo. So, venue is improperly laid. Si BBM mismo, hindi naman nag-issue ng any affidavit na isubmit sa NBI para i-consider as Teka, naputol yata si Attorney Mark. Humina signal, Oo, humina palagay ko, signal. sinasabotahe tayo ng Malacanang. Oo, anyway, yun, hindi, tama yung sinasabi niya. In the meantime na nire-recover natin yung signal natin kay Attorney Mark, ay tama po yun eh. Ang naaayon sa batas, the procedure ay kapag ikaw ay public official, Opo. doon mo ipa-file where you hold office. So, halimbawa ako, si Pangulong Marcos, maaring ang kanyang residence ay Lawag, Ilocos Norte, o maaring, di ba, may bahay sila sa San Juan, Opo. sa Ortega Street. Pwedeng, maaring siya ay residente ng San Juan, hindi ko po alam, ano? Ang alam ko lang, si Tariela, taga Sarat, Ilocos Norte. Oo, yun lang ang alam kong medyo, hindi pa rin ako sigurado roon. Opo. Pero, kung ikaw ay public official, regardless of your residence, ayon sa batas ng libelo, doon may ipa-file kung saan ka nag-oopisina. Nangyari na po yan doon sa libel case ni Duke Frasco na final niya sa Cebu dahil siya daw ay congressman ng Cebu. Ngunit, napadismiss namin yan kasi sabi namin, ikaw ay congressman, incumbent ka. Ang congressman ng Cebu, bagamat ang kinakatawan mo ay distrito, isang distrito sa Cebu province, Opo. hindi dyan ang opisina mo. Saan? Sa batasan. Kasi ikaw ay legislator. Doon gumagawa ng batas. That is where the legislative process is being done sa batasang pambansa. Therefore, ang opisina ng mambabatas, lahat ng mambabatas Ay sa Congress. ay sa Congress because doon nila ginagampanan ang kanilang Tungkulin. duty. Ayan. Anyway, nakabalik na po yata Yan na. si Attorney Mark Tolentino. Yes, Welcome back. So ang kaso kasi ni Jason sa kasama si Eric is dalawa. Opo. Isa is unlawful publication and pangalawa is cyber libel. Ang ginawa kasi ng DOJ, hinihiwalay-hiwalay ni ang court. Hindi isang court lang. Iba ang court sa cyber libel, iba ang court ni Jason sa unjust sa unlawful publication, iba naman ang court ni Eric Celis sa unlawful publication. Pero Iba-iba. isang publication lang po yun, Attorney Mark. Unlawful publication under Article 154 of the Revised Penal Code. Kasi yung pag-post daw ng health, yung fake news daw. Oo. So ang ginawa natin, walang jurisdiction ang Pasay kasi ang basis nila for the filing of the case, ang opisina, main office ng NBI, which is in Pasay City ang NBI. NBI. So, hindi naman ang NBI ang offended party. Ang NBI can investigate, but hindi sila ang offended party. Bakit sa NBI final ang kaso? Oo So, nga, oo. yun ang grounds natin for the dismissal of the case. And hopefully, the court will decide in our favor. At Attorney Mark, yun bang basis ng unlawful publication is the same posting that formed the basis for filing of cyber libel charges? Ang elemento ng unlawful publication in relation to fake news, kung it will affect the state, it will endanger the state, yun lang yan. Pero yun ang bang same statement naman- publication po ang naging basihan? Yung cyber libel? Ang publication, yung ang basihan. Same posting? Ang posting, Same publication ang basihan. same na pinost, hindi ng basihan. Same. Same, lahat. bakit hiniwalay ang korte? Yun nga. So, Oo, hiniwalay yun ang korte. ang Apat na court katakataka ngayon. dyan. Hindi ba harassment ito? So, iba-ibang korte, ba't lahat sa Pasay City, final? Overkill nga eh. Nung pag-arresto nga ni Jason sa more than 30 NBI agents ang nandoon. Oh, So, ang dami na hindi naman makatakbo yan si Jason sa. 30. Ang tanda-tanda na yan eh. Wala pang buhok. Paano Kanina- tatakbo yan? Kanina, doon sa court, napuno ang court ng mga NBI agents. Kami ng dalawa ni Jason sa doon, that napuno ang court ng mga NBA agents. Sabihin natin na sa mga 20 lahat doon. Parang armed and dangerous, ano? Parang terorista Oo, parang ang ganun ang inaaresto, nangyari. no? Hindi, parang hindi journalist.
Oo, pero yun ang nangyari. So, in fairness naman ni Judge, pinakinggan niya yung mga motions po natin and binigyan ang DOJ to reply or to give comment. So, sa ngayon po, nakapagpiyansa na po ba si Mr. Jason? Nagbayad na po tayo ng piyansa na 10,000 pesos. Tapos, we are waiting for the order of release as of today. Hopefully, bago mag-12 noon, may order of release na para ma-release na si Jason Sa. Ayun, nasaan po naman si kasamang Jay sa ngayon? Nasa NBI Detention Center sa National Bilibid Prison doon sa Muntinlupa. Okay. Malayo-layo rin yun. Ano? Nakapunta na ako tama. doon. Doon dinadetain dati yung isang kliyente ko, si Congressman Teves. Doon din. Oo. So, ano pong, kumusta naman ang mood ni kasamang Jay? Ano bang, bang frame of mind niya? Natutuwa siya sa nangyari kasi para siya yung simbolo ng demokrasya. Siya yung simbolo ng pagigipit ngayon sa ating government. And simbolo siya ng lahat ng mga broadcasters na kung magsalita pala tayo ng masama against our government, baka may kaso tayong ipa-file na cyber libel, unlawful publication. So, yun. But natutuwa siya kasi para siya naging hero sa lahat po ng mga broadcasters. But by the way, with respect sa kaso niya na cyber libel, with respect, and also with Eric Celis, hindi pa nag-issue ng warrant of arrest ang korte. Okay. So, wala pa. Wala pa. Ang warrant lang na na-serve is yung unlawful publication, but mali yung warrant. But in fairness naman sa court, binago niya ang warrant na ma-raid to bail. So, naghintay ang court nung Saturday and Sunday na mag-bail dapat si Jason Sa. Unfortunately, wala kami natanggap na order na binago pala nila ang order na bailable pala ang kaso. Pero hindi ba abogado yung hepe ng NBI? Hindi ba niya nakita na may pagkakamali na hindi naman tama. among those that where bail is discretionary, yung illegal publication? Ang illegal publication, ang penalty doon, 1 month to 6 months lang. Hindi nakita yun ng pamunuhan ng NBI na mga abogado naman sila. Hindi nila nakita that there's something wrong at in-implement nila. May DOJ circular noong 1978 na bawal mag-serve ng arrest pag weekend or eve ng holiday pag non-bailable offense. Bawal mag-serve ng warrant of arrest but still sinerve pa rin ng NBI. Ayun. So, alam na this na talagang ginagamit ang NBI natin, wini-weaponize para iharas ang mga kalaban ng mga gobyernong ito. Yes, tama. Anyway, yun naman po, kayo po rin ba ang abogado ni Eric Celis? Yes, tayo mga abogado ni Eric Celis. So, with respect kay Eric Celis, walang warrant of arrest na in-issue pa ang court. Ibang court naman kay Eric Celis kasi hinihiwalay-hiwalay sila. So, yung court ni Eric Celis sa unlawful publication, wala pang warrant na in-issue, but yung DOJ nag-issue ng resolution recommending no bail required. Yun pa rin. And also with respect sa cyber libel, wala pa din issue warrant ang court ni Eric Celis. Wala ba kayong nakikitang something malicious dahil dito sa pagka-i-issue ng mga no bail required na phrase ng DOJ na nagiging subject to misinterpretation? Yung no bail required, yun talaga ang mga kaso na maliliit lang. Yun ang alam ko But no bail required talaga ang ilagay sa DOJ. Own recognizance yun actually. Dapat ang court hindi na mag-issue ng warrant of arrest but order for setting of arraignment and pre-trial. Yun dapat ang gawin ng court. Doon lamang kapag hindi ka umapir sa arraignment, doon ka lang mawawaran. Warrant, tama. Pero pag umapir ka, walang warrant. Kasi nangyari na rin sa akin yan. Nadedemanda rin naman tayo dahil sa pamamahayag natin. Yun din. Pero ang sabi ng court, hindi daw applicable yan kasi may 1 degree higher kasi it is a cyber crime. So may cyber crime involved kasi allegedly si Jason siya gumagamit ng internet. So 1 degree higher under the cybercrime law. So dapat may warrant daw. So nag-set sila ng 10,000 pesos na warrant. Okay. Attorney Mark, any last messages to our people bago po tayo mag-break?
Sa lahat po ng mga followers ni Ka Ferdy, of course kay Joby, lahat na ginagawa natin in accordance with law, ginagawa po natin para makuha ang justisya ni Eric Celis at saka ni Jason Sa. Yung dalawang tao na yan, biktima lang sa pangharas, biktima sa pag-exercise lang nila ng freedom of press dahil doon, yun ang nakuha nila na pangharas sa current administration. And as a lawyer ni Jason Sa at saka ni Eric Celis, gagawin ko ang lahat to protect the right, yung constitutional right nilang dalawa, and to avoid yung mga pang-abuso ng ating current administration. Alam mo, Attorney Mark, parang nagiging badge of honor na sa ating yang may demanda ako. Meron din akong inciting to sedition at saka sedition. Tama. Yung cyber libel sa akin, buti na lang na-dismiss at meron pa akong bagong cyber libel case na ngayon dahil lamang sa pagsasalita natin ng katotohanan. Ibig sabihin, kung dinimanda po tayo, Ka Ferdy, ibig sabihin, matulis yung dila natin. Tama po yan. At sana, Attorney Mark, pagka ako'y, kung may lumusot dyan at nadimanda ko, pwede rin kitang kuning abogado ko. Yes, because you are my idol. Okay, salamat. Kasi may kasabihan, Attorney Mark, a lawyer who represents himself has a fool for a client. Kaya kailangan din natin ng abogado kahit abogado ka. Yes, basta ikaw, Ka Ferdy, idol kita, walang problema anytime. Oo, yan din ang sinabi ko kay Auntie Claire Castro. Kasi yung demanda sa kanya ni Lian, siya yung tumayo na sarili niyang abogado. Kaya niremind ko siya nung saying ni Abraham Lincoln na a lawyer who represents himself has a fool for a client. Tama. Anyway, maraming salamat po, Thank Atty. you. Mark Tolentino, at maraming salamat din po sa inyong paglilingkod sa ating mga kasamahan sa pamamahayan. Salamat, DWIC. Salamat, Ka Ferdy Salamat and po. Miss Joby. Yeah, Yan mabuhay po, kayo, sir. Oo, ang tinig ni Attorney Mark Mark Tolentino, Tolentino. abogado ni Mr. J. Sonsa at ni Ka Eric Celis. At nakita niyo naman po ang pattern. Isang tao aarestuhin, matanda, hindi naman violente, walang criminal record ng violent crime. 30 para lang mapahiya at mataranta. Oo, ganyan ang ginagawa po ng ating pamahalaan ngayon. Kasi natatarantasan na sila. Panic mode sila. Kita mo yung nangyari doon sa Prague, yung tinatawanan natin. Opo. Oh. Hindi nila Oh malaman kung my arestado nga o hindi. Meron naman tayong embassy ro. Nagpadala sila ng high-level delegation. Cabinet rank. Pagdating nila ron, wala na pala ron. May anong pinunta nyo ron? So, kung ano-anong sinabi nitong si Vida na naging bandido, hindi na bida. Si Secretary Vida, nung nag-press con siya, nasa Prague siya, nag-video teleconferencing siya, ang sinisi pa yung mga patakaran ng European Union na maluwag daw masyado, wala daw border control, chuchu-chuchu. Kayo po ang palpaki. Pambihira naman, sinisi niyo pa yung European Union. Kakatawa talaga itong gobyerno to. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, advertising, patalasas, paalalahan ng buhay, just in news, flash breaking news, make antis moment, just in at kung ano na pagkatsurbahan nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, yo, Topacio sa oras na Alas 11:37 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio! At Miss Juvie de At Guzman. bago po tayo dumako sa paboritong bahagi ng programa, announce lang po natin, ito po, napaka-importante mga kasama, yung live po natin ay mapapanood sa DWIZ 882 Live na YouTube channel. Yon. Ngunit, Ngunit? yun pong team replay Ay punta po kayo sa Aliw Channel Channel 23 YouTube channel. Yon. Maliwanag po yan pag live, DWIC 882 Live na YouTube. Opo. Team Replay, Aliw Channel 23 YouTube
channel. Yan. Tsaka yung Yan. mga late viewers kasi yung iba Oo, yun nga. talagang nagbubukas lang ng ano. Hindi, yun nga, sa Team Oh, Replay. yun na yun, sa yung Replay Team na yun. Replay, Kasama si Don. doon sa Aliw Channel 23, Opo. YouTube din po yun, doon po kayo. Ikalat nyo po. Ha? Gawin yung pakalat-kalat para parang si Trillanes. Okay. At batiin muna natin ang happy birthday si Engineer Renelyn Carolino. Oh. Happy birthday! Diba? Uy, sweet Caroline. No. Meron pa sir message dyan. Wishing you a day filled with joy, love, and all the wonderful blessings you truly deserve mula sa Engineer James and Mama Milasol Carolino. Yahoy! Happy birthday! Happy birthday! At diba? syempre po, ngayon ay pupunta na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato! Pakita mo tweet mo. Wow! Salamat Oy. po. Bukasan ako ng hininga. Hindi. Kahit Kaya-kaya uli mo yung yan, intro. Tony. Lagi kang may exercise sa Oo di nga ba? eh. Sa voice, di ba? Okay, maraming umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, pagbati pinapaabot natin sa lahat ng mga friendship natin. Sa, yung mga friendship na... Yung one. alam nyo naman, ngayon Yung ano? Ngayon po ay may Oh, phone. ano ka? Inaano ka ba? Oh, yun na eh. Kung ano-ano sinasabi mo, ano man gusto mo? O ano na? Hindi ako lalaban, Tony. Wala, anyway. Puro ano narinig no? Relax lang po kayo. Huwag kayong, alam nyo, minsan nagkakaroon ng problema ang tao. Ganun ho talaga yun. Natural lang ho yun. Kaya huwag kayong matakot. Kasi, nakita ko kasi kanina, Atty. Salamat ho dun sa paliwanag ninyo. At paliwanag din ni Atty. Tolentino. Ibig sabihin, pag nakakaintindi kayo ng batas, walang dapat ikatakot. Yan. At dahil po dyan, pagbati pinapabot natin kay Josephine Salvador ng Rosario Medical Center. Yes! Hindi nyo kailangan, attorney, ma-ospital. Kasi yun, parang hotel talaga yung dating ng kanyang ospital. Dahil mabango na, talagang malinis Yun ang pa. maganda. Yun, Kaya dapat- meron yung mga ospital, yung hotel Walang na amoy. hospital na parang hotel. Opo, yun Meron no. akong nakikita hotel, mukhang hospital eh. Ay, Mabigat delikado yun. Oh. Okay, at kay Veronica Estrada Lim and friends, kay Jinky, Jinky. At Hi, syempre, Jinky. Jinky, yan. Style GM eh. Ah. Hi, Jinky. Sekretary niya yan. Ah. Siyempre, Ami Hi. Maralit, hi. Dindo Hernandez, okay. Jovan Rosalado, congratulations dahil nanalo ka sa sports. At Anong hindi sports? Anong sports? Ay, yung baseball. Oh, di ba? Ang galing. Galing sumipa, no? Ako mahina na tuhod ko eh. Ganun ba? Pagdating sa pagsipa. Wag mo ng doktor na attorney, ha? Wag na. Terry Bagalso, Emma Cordero, salamat po Salamat. Irene Roberts, syempre, Susan Cambry, salamat po. Filipino Mirror, maraming salamat po sa ngalan po ng ating na i-feature si Jedrick Paredes at 24. Yes, pintor po yan, pintor. Opo, Di ba naging lumabas- guest natin yan dito Yes, eh? sir, yun nga. Lumabas po yung issue niya is last May 1, kaya hindi ako nakakuha ng kopya. Anyway, marami po yan sa opisina ng Filipino Mirror, kaya huwag kayong mag-alala. Okay, back to you, attorney. Oo, Topacio. batiin natin sina Maricel Manongsong. Yes, yo! Attorney Topacio, sabi niya. Gerald Calzado, always Hi. watching from National Bangag Investigation, Tambolos Los Crocs Country. Oh. Eddie Calunsan, Hi. ayos naman tawaging corned beef congressman ang mga makabayan block. Favorite ko yung corned beef. Pwede. May freedom of expression tayo eh. Ayan. Di ba? Jason Kapispisan, good morning. Watching from Sharjah, UAE. Yan. Yan. Rashid Jordan. Sinadya talagang Nobel yan para takutin. Maaari. Yung NBI ako walang duda ro sa judge. Nag-sorry nga yung judge. Opo. Lorito Avelino, ibang klase talaga pag nag-uusap ang kapwa abogado. Marami tayong natututunan. Yun. Joylyn Suarez, dapat for disbarment na po yung judge. Hindi naman. Mukhang honest mistake Honest naman. mistake, Wala sisi. Ngayon lang nakakabaliw ang gobyerno under junior leadership. Lindin Marcelino, nakakahiyang probinsya ng Bicol. Yeah. Bakit naman nakakahiya?
Marami namang maayos na mga Bicolano. Oo. Ah. Lina, SD6DG, huwag na tayo magtaka-kengkoy kasi mga nasa Malacanang ngayon. Kaya lahat ng ginagawa, puro palpak. Alay sadya. Romantic moon, hanep sa speaking in tongues sa bilis ni Tori. Yun. Yung pag-break siguro Opo, ito. opo. Maricel Manong Song, good day Hi. din po sa inyo. Vida Marfil, magandang Yan. umaga po. Attorney Ma'am Juby, salamat po sa Hi. pag-educate sa amin. Salamat Watching from po. Edmonton, Alberta, Canada. Hi. Kawai 502, Bacoor, Cavite naman siya. Ay, pa-shout out daw. Birthday noong Saturday ni Josephine Arevalo. Happy birthday! Happy birthday! Yes! Happy birthday! Oh. Okay, Georgette Pichon from Hi. Calgary, O, Canada. yan. Maria Luisa Yabot. Good morning po, Attorney Mr. Muscleman. Baka muscle yung tahong. Oo. Mahilig tayo sa tahong eh. Attorney, ha? Muscle. Oo. Yan. And Miss Okay. Judy de Guzman. Oo. Hi. Maruf Versosa. Good morning, Attorney Ferdy and Ma'am Juvie. Good Joylyn morning. Suarez watching Yan. from San Pedro, Laguna. Yan. Ah. Maria Lourdes Merioles watching from the hometown of Jim Paredes, Masbate City. Yan. Tony Zamora sa Hi. Panabo City naman, Davao del Norte. Fernando Claros. Hello Yes, po. yes, you're the great defender of the oppressed. Ako mismo oppressed eh. Yung iba hindi lang oppressed, depressed pa. Depressed. Kasi sa hirap ng buhay ngayon. Oh. Opo. Kawai, ayun, Bernard Bukod, believe ako dati sa NBI. Sorry po, sirana at lahat po ng institusyon sinisira nila. Oh my NBI, God. DOJ, Ombudsman, sirang-sira talaga. Oh my God. Shuni 5938, like done. Hi. Quintin Arsiaga. Hello. Mula noong dumating si Matibag sa NBI, naging weapon. Ay nako, sinabi niyo po. Oo, Leonardo Pizarro. Salbahe pala yan si... Teka, nasaan yun? Matibag, napanood ko mga video niya. Oo, yung... May tumawag? Oo. Oo. Joseph Arnel Aguilar from Dublin, Ireland. Daniel Ay. Yanes, sobra na ang iyong shout out. Okay, Ayan. Romeo Gonzales, Rolly Bawan, Durana. Batangas. Andun po si Luis Tur, nagpa-picture pa sa mga pare. Oh. Style banal eh. Michael Alam Delara. nyo, yan ang i-discuss natin. Romantic Moon, Joe Caliber, Hi. More Power, Ogie 08. Good day po sa inyong lahat. Opo. Okay. At meron pang pahabol si Lizelle 4, watching from Singapore. Yahoy. Under Hi. Arnold, kayo lamang ang may alam sa batas. Hindi naman, marami naman. Alam nila ang batas, hindi lang nila ginagawa. At Ayun. magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, Show, Topacio. Ating oras Alas 11:45 ng ng umaga. umaga. 1, 2, 3! Yeba! That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, yo, Yo, Topacio. Topacio. Oras natin Alas 11:48 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Gasolito Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Yan, ihabol lang natin si Carl Buang from Singapore. Reeve, mataas ang dignidad ni Sir J, hindi siya kayang bayaran sa Japo. Shuni 5938, yan. Oh. 5 steps pala paglabas ni Luis Trogan. Kayo talaga. Oo. Tatay Strauss, mayong buntag. Sumasaya ang politics natin as the days go by, sabi niya. Rosvino Ocner, mabuhay daw tayo. Oo, talagang intention po naming mabuhay. Hindi maganda yung namamatay. Hindi na kami makakapagsalita. Olicel 4, yan. Florito Avelino, natutuwa ako kapag nagtatalakay niyo ang paramdam kay Katirso. Nawawala ang sakit na wala bang paramdam si Katirso ngayon? Wala po. Ba't Katirso? Nahuhuli ka yata. Katirso, saan ka man naroroon? Alam Hello kong to- naririnig mo kami at Yan. nariyan ka pa rin. Si Attorney Rante McNeil, hi. Hindi ka namin makakalimutan, Katirso.
Ano? Ano ba yun? Parang nagme-message ka sa ano, Kasi yung hindi natin siya mao. nakikita. Oo. Wala lang sa paningin mo. Oo, wala sa paningin. Oo. Liwanagin mo, Ngayon, attorney yan, ha? At sa siyempre, si Michael Guy, si Rolly Mendez Tomas. Uy, congratulations kay Michael Guy. Yes. At siya ay lolo na ngayon. Super lolo! Nanganak na po ang asawa ng kanyang anak. Si anak. Alan Guy na si Ritz Azul, yung artista. Wow! So, diba? first apo. Wow. Oo, si Rolly dahing Mendez mga Tomas, ang tisoy, ating tisay. mga abogado, si Rui Rondain, Roma Valdez, Raulito Paras, Attorney Jose Miguel Arroyo, yan, Ramil yan. Oliveros, ay batiin natin Willie Keng, William Gatchalian, yan, Opo. Andrew Tan, si Louie Anas Gamboa, Richard Chuateco, Rainier Chu, Alex Cruz, yan, si Jeric and Jerry Chua ng Yan, Engbitin ay palagi pong nanikikinig. Diyan Lagi ako nabili yan. Mega Sardines. Oo. Thank you dun sa extra na binigay mo, pero ayoko ng extra po, hindi para sa akin, para sa ibang tao, pero ayoko ng talakayin yan. At Ay, secret. attorney, mananawagan lang po ako in behalf ng Green Sentro. Sila po'y nangangailangan ng mga driver. Kaya Ay, mag-apply oo. na sila Oo nga doon. pala, no? Apply na sila doon. Public service yan kasi alam natin, marami mga jeepney driver ang nawalan ng trabaho. Nawalan ng... Basta marunong kayo mag-drive. No age limit, attorney, ha? Ganun ba? No age limit. Kaya, Paano kung mga 1 Ponce Enrile na ang edad? basta Di ba? marunong mag-drive. No Okay. age limit. Hindi, pero pagka ganun yata, marunong mag-drive pero hindi na niya maalala kung saan pupuntahan. Problema yan. Anyway, basta makipag-ugnayan po kayo sa tanggapan ni Representative Laila De Lima kung kayo ay nais maging driver. At eksperto po sa driver yung kanyang tanggapan. Nagbibinulat po Ganon! ako, baka magpuntahan Ala! kayo nun. Magulat si Laila. Ba't ang daming drivers dito? Oh. Junel! Bustos Beyond. Yan. Pa-shout Yes. out po. Hi, Attorney Ferdy and Miss Juvie. Hi. Si Reeve. Ayan, nandito. Regino Fernandez at Greffil. Pabati Attorney. Yan. Si Greff daw, Greff. Okay. Yun ang Pabati. sinasabi Okay. ko anyway kanina. Ayan, na yung ni-report ni Manang Jel. Opo. Manang Jel talaga no? Jen Patrol. Alam nyo, Jen Mendez. alam na naman natin yung mangyayari. Matagal na. Aha. Ayan, hanapin nyo sa SOCMED sa internet. Matagal pa, sinasabi ko na, kalokohan lang yan, sarsuela lang yan, drama lang yan, gagawin ng House Justice Committee. Ayun. Na yan ay magkakaroon talaga ng probable cause. Gagamitin lang yan, papahabain lang yan para masira si Vice President Sara Duterte. At wala silang pakialam kahit anong sabihin ng ibang tao. Siyempre, hindi natin alam kung anong pakinabang nila dyan. Baka Pero may nagpapakyut. maniwala ba? Yun nga, Oh. kay ganito, kay gano'n. Nakikipagpustahan na nga ako Sabi ko, 100,000, manalo 1,000,000. May probable cause yan. Hindi dahil talagang may probable cause, kundi sapagkat preordained, prejudge. Hindi pa nag-uumpisa. Kumbaga, sa teleserye, Opo. hindi pa nagsisimula, alam na siyempre natin, script yan Alam na natin ang mangyayari. Kaya, ang nakakainis, para sa akin, pinaglululuko pa tayo. Ang haba pa ng explanasyon ni Luis Tro Kaya nag-ingat daw sila. Paano nag-ingat kayo Lahat ng kakamutihan nandoon. Si Madriaga, nag-ingat ba kayo? Kung nag-ingat kayo, hindi nyo pipresenta si Madriaga, hindi nyo pipresenta si Trillanes. Nag-ingat kayo, mali-maleta, ebidensya lamang kay Marcos, sinabi nyo, hindi sufficient in substance. Halata kayo, alam mo kung bakit napakahaba ng paliwanag ni Luis Tro. Kasi, alam nilang walang naniniwala kaya trying hard sila. Kung tama yung ginawa mo, wala nang maraming paliwanag na kinakailangan kung naniniwala sa yung taong bayan. Ang problema nila, desperado sila na tanggapin yung kasukasukang ginawa nila. Kaya napakahaba ng eksplanasyon. Ayun. Parang yan yung asawa nagsisinungaling na pumunta sa karaoke, kunyari, nag-golf o ano, ang haba ng paliwanag. Opo. Oo. Pagka ikaw ay totoo sinasabi mo, saan ka nang galing? Nag-golf ako. Tapos. Ayun. Nag-golf ako. Chicken mo. Oo. Pero pag ikaw ay nanloloko, nanliling lang, Oo. nagsisinungaling, ang haba talaga
ng paliwanag. Excuses, Katulad ng ginagawa ni Luistro. Pero may nagalit kanina, si Jun Tabang. Paano sabi hindi niya, magagalit? Napakapangit talaga Instead- ng ginagawa ni na Luistro. Hindi po. Instead na politika ang pag-usapan, dapat daw hanap buhay at negosyo ang pag-usapan. Wala nga Siyempre, babrasuhin nila to bago sasabihin pa ng Senado. Ito pa sinasabi ni Lacson. Ready kami sa impeachment sa June. Ready bago maggagawa daw siya ng progress report. Sir, hindi namin kailangan ng progress report nyo. Ang kailangan namin ay progress. At walang progress yung Blue Ribbon Committee mo kasi yung mga dapat tawagin, yung mga dapat natanungin, yung mga dapat mag-testify on record, ayaw nyong gawin. Ayaw nyo yung 18 Marines. Di ba? Oh. Hindi nyo hinahanap si Gutesa. Halatang halata kayo, bago pipilitin yung mga kapwa senador nyong pumirma sa report na walang kakwenta-kwenta. Kokonsensyahin nyo pa. Pero kung may isip naman sila, sir, alam nilang gagawin nila. May alam nila yung ginagawa nila. They know exactly what they are doing. Yeah. Sapagkat may script yan di ba? Pero this time, kailangan mag-desisyon kayo ng tama dahil pag nagkamali kayo, kawawa kayo. Sa Hindi Panginoon. nila iniisip yun. Sa Panginoon. Hindi nila Oo. iniisip yun. Hindi nila iniisip. Ang iniisip lang nila yung kamunduhan. Ay, huwag naman po sana. Yung pakinabang, yung pagka-partisan na politics. Huwag naman ganun po lang. sana. Hindi ka na gagawin yung maniwala kayo. Ngayon, tinatakot naman yung mga senador, tinatakot naman ang ombudsman na iimbestigahan para may leverage sila. So mga tingin nila ay hindi boboto for conviction. Walang iniwan doon sa ginawa kay Corona na nagbigay ng mga pera. Diba? Aminado naman, may mga nakulong pa nga nagpumudmod ng pera para doon sa mga taon para may mga ilang senador di umano ay nabigyan ng mga proyekto, nabigyan ng pork barrel para sila ay bumoto for the conviction of Corona. Oo, yan ang mabigat na mangyayari dyan. Kaya kailangan mga kasama, ipakita natin na hindi sila patatawarin ng taong bayan. Tayo po ang sovereign. Tayo ang makapangyarihan kung tayo ay sama-sama. Ang tinig po natin ang makapangyarihan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Galing po sa atin ang kapangyarihan, ang karapatan, ang katungkulan nitong mga ito. Kaya pakita natin sa kanila kung paano natin gustong gawin nila ang kanilang katungkulan. Bilang tayo ang tunay na makapangyarihan sa ilalim ng saligang batas. Ipakita po natin na ayaw natin ang ginagawa nila. At sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang wala pa. Senyor Balita! Program Senyor Balita! Senyor kasi! Senyor Ray Pacheco! Oy, welcome back, Senyor Ray! Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Nag-iwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan at titimo sa inyong kaisipan na huwag makiki-apid! 1, 2, 3, Yeba! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Babayagan. Ferdy Tapacio. Yes, yes, no! Topacio!